Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka
Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa.
Ito na naman po ang programa ng Bureau of Land Industry. Programa para sa lahat ng mamayang Pilipino, mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kaawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa ng Department of Agriculture o Bureau of Land Industry, mga isyo, problema, aming sasagutin at aaksyonan dito sa isang oras na mahalagang balitaan at talakayan. Ito ang programang Balitaktakan sa Kaawanihan. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na naman po ang inyong programa, Talakayan at Balitaan sa Kaawanihan. So kasama niyo pa rin po ang tatlong trio tagapayo. Ito pa rin po ang inyong profesor, si Sir Taulitz, si Kuya Diego, at ang ating sir, si Sir Noli Garcia. So ngayon po ay ika-apat na pong episode ng ating talakayan na patungkol po sa paggagawa ng urban gardening o tinatawag natin backyard gardening. So ngayon pong araw, ang ating pong topic ay all about sa choosing right technology, mga teknolohiya, pagpili ng tamang teknolohiya na aangkop doon po sa espasyo na meron sa ating mga tahanan. So, yung mga ating mga listener, pakilimitahan po ang mga tanong patungkol po doon sa mga topic natin sa araw na ito. At sa ating mamaya dyan sa Balitang Bureau, kami po ay nakapili na po ng ating winner sa ating plant liner project, yung ating plant liner program na kung saan ay ang mananalo po nito ay i-interview po natin dito sa ating programa. So sa pagsisimula po, umpisa po natin sa iba-ibang teknolohiya na pwede natin i-adapt. So ang una po natin na topic ay yung tinatawag natin square foot gardening. So kadalasan po naririnig po natin ito na teknolohiya nito at ito po ay ang Luminous Banis po, Sir Noli, ay dinevelop din, meron silang teknolohiya na tinatawag dito. At ito po ay para pong Nordic gardening. So ano ba po, Sir Noli, ang pwede natin italig dito sa square foot gardening? At ano ang mga pwede natin gamitin sa pag-uumpisa nitong square foot gardening? Square foot gardening ay pwede natin gamitin mostly mga leafy vegetables, yung po pwede natin itanim, yung lettuce, yung mustasa, pechay, yung po karamihan na ginagamit sa square foot gardening. Ibig sabihin po, meron pa yung isang area na isang square lang na pwede nyo po taniman ng mga gulay po natin, ng mga leafy vegetables. So pwede po ito itanim sir sa mga gawin yung teknolohiyang ito kahit na halimbawa ay puro concrete. Yes, pwede po yan. Kasi ang square foot gardening kasi, lalagay ka lang ng parang barrier na ganyan, barrier na ganyan, o cement o hollow blocks, lalagyan mo ng line na ganyan, parang ganyan. Then pwede mo siyang lalagyan ito ng, okay, lalagyan mo muna ng plastic yan, para hindi ka nang magkaroon po pag nag-aaroon ng tubig, hindi po tatakas po yung lupa. Tapos ilalagay natin. Tapos po lalagyan na po natin ng mga mixed soil na ginagamit natin. Yung previous natin ng talakay, yung po yung gagamitin natin para maganda po yung kalalabas na pag nagtanim pa po yung kulay po natin. Yeah. So, mostly pala leafy vegetable ito. Pwede, makikita natin dyan sa ating picture na pinakikita sa ating screen. Pwede pa pala sir maglagay ng mga itong vine family. Pwede rin naman. Sir Diego, itong mga vine family nito ay naka-orient po ito sa east-west direction. Dahil napakahalaga po na yung unang itatanim natin ay hindi nasasapawan yung mga leafy vegetable o yung mga fruit vegetable natin, dun siya sa huli. So yung orientation na east to west, kanluran papuntang Asilangan, papuntang kanluran. So bukod po dito sir, katulad yan, gumagamit sila ng kahoy. Ito po, nakikita natin yung paleta po pwede palang gawin. Pwede naman po yan. Nagagawin lang din sa paleta,
ganyan, square. Opo, sir. Pwede nyo natin dito, tanggalin nyo dyan, tapos tanggalin nyo rito, tanggalin nyo dito dyan. Pwede lang po kayong magtanim po dito. Pwede po mix po yan ng mga fruit vegetables, o kaya herbs, o kaya yung mga leafy vegetables. Combination po yan. O kaya mga herbal na pwede yung pagtaboy sa mga insekto in case na magkaroon po ng sakit yung ating mga protection na rin po. Salamat. Kaya nung nakita po natin sa una, pati po pala yung principle ng edible landscaping, pwede natin itong i-adapt or ilagay. So, yan po ang ating square foot gardening. Kumbaga, isa pong espasyo sa inyong lugar na pareho equal size, square, and then mix ng iba-ibang halaman, isama natin yung mga herbs and spices, at gamit po yung lupa na na-discuss namin. Ito po kailangan pong mataba na yung lupa, present na po yung tatlong component dahil hindi na po natin ito makukultivate. Yes. Unlike po doon sa tinatawag natin conventional na pwede po natin asarulin, haluin, ito po ay nandun na mismo po sa isang box, complete na yung nutrients, lahat na kailangan ng halaman nandun na, at yung isang box na yun ay pupunuin natin ng iba-ibang klase. So, yan po ang ating tinatawag na square foot gardening. So, sunod po ay yung ating tinatawag na rooftop gardening. So, ano naman po ba, sir, yung rooftop gardening? Or, ngayon po, iba na po ang tawag ng mga school at tawag na po nila sky garden. Kaya yung mga nanonood ng teacher, parang in-improve po nila yung salita o yung ating word na rooftop gardening into sky garden. So, ano naman po ang pagkakaiba nito sa rooftop ay sa square foot ng rooftop gardening o sky garden? Parang wala nang gaano pinagkaiba doon. Kasi sa rooftop gardening, ito simentado din ang pagtataniman. Oh, usually, Rooftop nga eh. Pwede kang gumamit doon ng mga malalaking container. Pwede kang magtanim doon ng mga saging, mga fruit trees. Basta gumamit ka lang ng mga malalaking container. Pwede ka rin gumamit ng square foot design kung gusto mo. Pwede rin po. Basta kasi lupa lang po ilalagay po natin doon. Pwede ka rin po mag-containerize doon. O pwede ka rin po hydroponics po doon sa lugar na yan, sa rooftop. Yan, nabanggit ni Sir Nordin hydroponics. Sir Diego, ano yung mga design na pwede dito sa rooftop? Kasi isa po sa mga pinangangambahan po ng mga nag-rooftop is yung engineering design, engineering style, dahil may mga crack. Yes. And napag-angko po yung hydroponic dahil po yung tubig, kapag diniligan po ng diniligan, pwede po makapekto dun sa ating bubong o sa ating rooftop yung sobrang tubig. So, Sir Diego, nabanggit na yung mga hydroponic, pwede mo ba pasadahan yung mga pwede nating ilagay na technology sa hydroponic? Katulad nga nito, meron tayo dito na sample ng hydroponic, yan kapagkita natin. Ito po ay, yan pag-explain po Sir Diego. Thank you ma'am, yung ating yan. Ayan. Awesome. So, sa nakikita niyo po dyan, yung health science setup ko na hydroponic, gumagamit po tayo ng recyclables. So, sa case po na yan, timba po yung ginamit. Dati pong lalagyanan niya ng harina. And pansin niyo po, nilagyan din po siya ng insulation foam para din po hindi masyadong uminit. So, pag naman po sa rooftop, ang dapat lang po natin alalahanin is may load po. Yung limited load ang rooftop. Kung baga hindi pwede natin lahat ng hydro, lahat ng container. So, yun, konsulta po tayo sa engineer pagdating po doon. So, pakyawan ko lang po to. Makikita niyo naman to na yung ganyan, ang ganda na po to. Tapos meron pong aerator na nakita niyo ito. Kaya po ito ina-aerator para po magkaroon ng hangin yung ugat. Kasi ang ugat, kailangan din po niya ng hangin. Tsaka kung makikita po ninyo, puti yung ugat, ibig sabihin maganda po siya para na-healthy. So sa case na po ito, ito naman po Sir Diego, yung nakabalot na yun. Yan para hindi po masyado mag-init. So saan po ba nabibili itong insulator na ito? Usually, nabibili. Pwede po sa online, lalo na sa carousel. Pwede din po sa mga bilihan ng mga aircon. At sa hardware po, mas lalo, available po yun. Tapos kapag mag-hydro sa rooftop, dapat po design natin hindi masyado mataas. Kasi pag rooftop, sigurado po na mahangin yung Yeah. So, pag mahangin po, hindi din maganda sa halaman. Tsaka, lalo na pag bumabagyo,
yung mababa lang. At most 5 feet o yung height ko, ganyan. 5 feet. So tama yung design na ito. Opo. So yan, mas lalong i-elaborate po natin yung ating topic sa hydroponic. Pagka nandun na po tayo sa pag-topic ng single topic natin na technology. So yan po ay papyalang sa hydroponic. Kung nakita nyo, recyclable po yung ginamit ni Sir Diego. At halos nakukuha lang po sa ating mga loob ng bahay, yung ating gagamitin. Using pa rin po yung snap ANB solution. So sa hydroponic po, rooftop gardening, pwede po na i-adapt natin yung hydroponic. So mahalaga po yung may mga patungan po tayo, lalo po ang rooftop ay napakainit. So Sir Nori, ano ba yung mga pwede nating itanim dito sa ganitong sitwasyon na sobrang init? Katulad po nung nasa rooftop area. Sa rooftop area, pwede po tayo magtanim ng mga kangkong. O kangkong. Pwede naman po yan. Lumalaban po ba sa init? Lumalaban naman po yan sa init kasi madali naman siyang kahit na po mag-dehydrate siya ng konti, pag diniligan mo, buhay uli yan. Okay? Pwede naman po yung mga fruit vegetables kagaya ng talo kasi matibay po yan sa init talaga ng talo. Lumalaban lang sa init yan. Okra po siguro. Okra. Medyo pwede ka rin magano ng mga pag lang medyo masiselan po na tanim, kagaya po ng mga lettuce, kasi mainit po ba yun po masyado, hindi po kayanin ng lettuce. Kasi depende po yan kasi sa variety ng lettuce na tinanim nyo. Meron naman kasi variety ng lettuce na pwede rin po doon sa mainit na lugar. Kaya wag kayo magtatanim po ng lettuce na hindi angkop sa lugar na yan. So, napapansin ko po yung romaine para matibay po ito. Yung romaine, parang pechay. yung romaine na parang pechay, ito po kayong adapted na doon sa klima na yan. Pwede po siguro. Pwede po yan. O siguro sir, sabihin natin, sa panahon din, mga berman sila magtanim. Yan. Yung mga root crop po, pwede pa rin po yan. At yung ating mga vine ay ginagamit pong seed, katulad po yung mga upo, ang palaya, pati po na po grapes, at yung iba po ay natutuwa sila at yung ngayon po ay namumunga na yung mga dragon po. Pwede rin po yung mga, yung tulad ka nasasabi lang ni Sir Ernie, yung mga kamote, kamoting baging. Yan. So kung makikita nyo po, meron po iba-ibang design na hydroponic na pwede silang i-adapt. Yung styrofoam, pwede po nila yan. Container, pwede po nila yung gamitin. At yung tinatawag natin self-watering, using po yung pinaghati po na bote ng Coke, pwede po nilang ilagay yung hati paupo, patagilid, pabaliktad, at yun po ang magiging base nila bilang paso, at kung ilalim naman po doon yung tubig or yung ating tinatawag na escape solution. So, para po siya modified hydroponic. So, pasok po tayo dun sa ating vertical gardening. Papiwan po sir, ano po ba yung vertical gardening? Bakit ito tinawag na vertical gardening? At ano yung mga teknolohiya na meron sa vertical gardening? Ito yung vertical gardening po, yung pwede ka lang po magtanim. Wala po, ito po yung pader, na wala talaga kayong area. Yes. Pwede kayo magtanim po dito. Okay, malalagyan nyo lang po ng, kung meron kayong pako, kapag yung isang plastic, pwede nyo pagtaniman. O kaya, gumamit kayo ng anong tawag? Steel matting. Pwede nyo ikabit-kabit po doon yun. O meron naman oso na angkop para sa doon, para isasabit nyo lang po doon, yung tinatawag natin na vertical. Parang itinataas nyo lang po siya na vertical nga po siya. Parang umaakyat lang siya. Kasi kung minsan po talaga, yung nasa skeletal espasyo nila ay pader. Yes. Napakahalaga po yung technology ng vertical gardening. Gamit po yung vertical method, kung wala po kayong pader, ito po yung makikita nyo po dyan sa screen namin, yung nasa babang picture po dyan, pwede po kayong gumawa ng sarili nyo sabitan. Para po sabitan ng tawag dito ng ating mga sampay o mga hanger. Diyan po, pwede nyo maisabit yung mga bote ng Coke, bote ng mga recyclable material bilang lalagyan o taliman. So, pinapriority dito yung substrate ng soil na hindi masyadong mapigas o mabigat. Kaya, kung gumagamit po kayo ng 1:1 method, ito po, dadagdagan nyo po yung coco coir gas, yung tinatawag natin gigilid na bunot, o yung ating mga composting material ng 2:1
and 1. O magiging 2 part ng composting material, 1 part ng garden soil, and 1 part ng compost. Para lalong mas madali makarga o maging magaan yung ating itatanim. Dahil pagka ito po ay diniligan nyo at hindi po maganda yung substrate ninyo, pwede maka-apekto sa paglaki ng halaman at pwedeng masira po yung ating vertical garden. So, isa pa po dyan yung technique, sir, yan po, makikita nyo sa ating screen, yung paggamit ng vertical method na ang tinataniman po ay yung container na tawag dito yung pinutas-putas lang po yan, nalagyan ng butas sa gilid. Yan po yung pwedeng taniman ng mga. Pero sigurado lang pa, pag nagtanim po kayo ng ganyan, ginamit yung technology na ganyan, panalipid vegetables lang po ilalagay nyo. Pechay, mustasa, mga herbs, ganyan lang. Yan po pwede nyo itanim. Yung sinasabi ni Sir Torres kanina, yung 2:1, para lang po gumaan yung kapag nagtanim kayo, nagsabi kayo, kapag mabigat kasi yung paso o yung lupa na ginagamit nyo, may tendency po kasi na pabalik o palaglag yung mga paso na ginamit po natin. So yung erection din yung delikado doon at saka yung ugat. Dahil nakahang siya, madaling matry, mas maganda na gumamit tayo ng mga substrate na nag-accumulate ng water o pataas yung kanyang water holding capacity. So, dito po nakalagay po dyan, makikita nyo, isa pong complete environment po, Sir Noli, ito ang ating pinatawag na container. Dahil pwede po kayong magawa ng compost, maglagay po sila ng vermiworm, at yung taas po ay pwede lang taniman, yung pinakagitna nitong ating container ng fruit vegetable, saka yung mga fruit trees na tulad po ng papaya, yung mga dwarf natin na fruit trees na pwede itanim, pwede po dyan mas na-grafted. So yung baba, yan po ay environment na ng mixture of green leafy vegetable and then yung herbs and spices bilang container. So iba-ibang technology yan. Kasama po yung ating mga compost at yung kanya pong drainage, dahil meron po yan sa ilalim ng butas, sinasahod po natin yung kanyang compost kit na eventually pwede natin i-delete sa ibang pang mga halaman. So ano pa po sir na may dadagdag nyo dito sa ating vertical gardening? Pwede na po yung hanging plants, pag gano'n mo yan, ito parang hanging lang po yan. Yung pag tinupog na barbecue, yan. Ito pag tinupog na barbecue, makikita na nyo dyan, dire-diretso po yung ganyan. Pwede yung talian, both end, then dire-diretso lang po ganyan yan, hanggang sa baba. Jadi sasabit nyo po doon sa parang wire na ganyan o kahoy, parang magkaroon po siya ng hangin. So magpo-provide po siya. So gamit pa rin po yung parang containerized na yes. po. Pinaghalo po yung ating vertical method at yung containerized na napakahalaga po ngayong magtatagulan na ito pong ating mga basura ay nakasabit na hindi babarado sa mga kanalan. So napakahalaga po yun. At hindi lang po, kung makikita nyo po sa mga susunod pang picture, pwede pa rin po tayo magtanim na nakahang sa sako o yung ating mga sandbag. O yan, isang recyclable material po yan, yung ating mga sandbag na pwede natin matamnan kahit sa isang cycle ng harvest ng ating vegetables. So, mga gulong, pwede natin isabit yan. Sapatos po. Yan po nakikita natin sa ating screen. Yung sapatos po, mga sapatos ay pwede po natin taniman yan. Yan. So, ano pa sir, pwede nga nila taniman sa vertical method? Pwede naman yung sa tawag namin sa vertical method, pwede rin yung mga huwag nyo masyadong gagamitin po yung sapatos na may alipong ako makontaminate po yung halaman natin. Yung food safety. Food safety. Okay. Siguraduhin lang po nyo. Basta anytime po na pwede po gamitin na pang vertical, pwede po natin gamitin po yun. Okay. As long as na pwedeng pakinabangan, ma-utilize o ma-recycle, pwede po natin gamitin. Ang araw pa rin po ang i-consider dahil po ang ating leafy vegetable ay nangangailangan ng 4 na oras ng liwanag ng araw, full sunlight, at yung ating pong fruit vegetable ay 8 oras. Na dapat kaya mag-consider natin na yung ating tatamnan, east-west direction pa rin,
ay doon may posisyon yung ating mga gulay. So, pamuli po dyan tinatawag natin lateral type, yung parang hagdan or yung terrace type na mga patungan. Dahil ito po ay vertical method pa rin, pwede po nyo kayo magpagawa noon or gumawa po gamit ang kahoy, pwede naman po bakal para pagmatagalan. Ipapatong nyo na lang po dito yung inyong mga container para maging maayos yung espasyo at malimitahan kung halimbawa ay wala talaga kayo matanda. So, ang susunod po natin ay yung tinatawag na no digging gardening or method ng pagtanim. Ibig sabihin, sir, no cultivation, zero tillage. Ito po ay method na pagtatanim na kung saan yung mga lalagyan ay pwede natin gawin pang barrier or pang hold na lupa. Isa po yung magandang example ay yung gulong. Yes, pwede naman. Yan. So, yung mga gulong po, yung pa rin ang sinasabi ni Sir, lalagyan nyo po ng sapin, pwede pong lumang tarpaulin, mga waste material, mga dahon, kaya po ay itong sako, para hindi po mag-rain o ma-wash out yung lupa kapag siya ay naliligan o ulan. So ano pa, sir, ang mga pwede nilang gamitin dito sa molding gardening? Yung mga hollow block, ano, sir? Hollow blocks pwede. O kaya pwede naman po yung mga plastic bottles, di ba yung inuman natin ng soft drinks. Ang gagawin lang po natin, o kaya yung mga sito, ganyan. Ang gagawin lang po natin, lalagyan po natin siya ng tubig, then magtitig po tayo ng konti ng ganyan, nakikita nyo po ganyan, then ibabaw po natin ng konti yan, lalagyan po natin, then lalagyan po natin ng lupa, ganyan, para po ma-hold niya yung lupa, para hindi po siya magkaroon po ng erosion. Yeah. Okay, ipitin po natin yung yung kung wala lang po tayong pang-ipit, iputin natin ng parang pang-ipit po yan, para po hindi po siya matubak yung ating mga nilagay na area. So, ito po ay talagang principle na kung saan ay wala kang i-utilize na lupa na gagalawin, bakos i-introduce mo yung lupa doon sa mga lalagyan. So, mga bote po ng soft drinks. So, para tumibay po ito, lagyan nyo po ng tubig, yung 1.5 na soft drinks. Ibabaon nyo po ito, gagawin nyo pong flat, or kung hindi naman, square foot method, and then idadap nyo po yung lahat ng mga tawag dito, lupa. So, sa gulong, pwede nyo pagpatungin yung dalawang gulong para makapagtanim po kayo ng ating fruit vegetable at saka itong ating mga small fruit trees katulad na citrus, mga kalamansi. Yan. So, iba-iba pong teknolohiya, makikita nyo po. And then, pasok po tayo sa tinatawag na containerized gardening. So, ano ba yung containerized gardening? So, paliwanagin siguro ni Sir Diego para mabigyan sila ng pagka-informasyon tungkol doon sa mga pwede nilang tamnan using yung container. Kasi maraming masura yung ating paligid ng bahay. May-utilize nila ito at matatamnan. So, ano ba pwede taniman nila, Sir Diego? Pag sa containerized, dahil maliit po siya, usual kalibitan, kaya pwede lang po natin itanim yung mga halaman na hindi masyado lumalaki. Yeah. And usually, ang height po niyan ay hindi lumalampas ng 2 hanggang 3 talampakan. Examples po niyan, yung mga sili, kamatis, okra, yung mga common vegetables po. Pwede rin naman po yung mga gumagapang tulad ng mga adobbati, ganyan. And doon naman po sa mga small crops, kasama na din po dyan yung mga pechay, mustasa, at yung mga ka-size po nila mga halaman. So, sa containerized, ang benefit po niyan is nagagamit po natin o nare-repurpose ang mga basura na kung hindi na natin gamitin for containerized, madediretso naman sa basurahan. So, maganda po yung tinatawag natin solid waste management app. Kasama natin yan sa Randiin at tumutulong din po tayo na yung mga recyclable material, yung reduce and recycle na tatlong na yan ay nai-apply natin dito sa containerized gardening. So, sabi nga ni Sir Diego, yung mga maliliit na lalagyan, ano pa yung mga sample, sir, para mabigyan idea yung mga manonood? Sako, yan. Sige, ano pa, Sir Diego? Pwede dyan, mga bote, styrofoam box. Styrofoam box. Dahil yung styrofoam, namatay na po tayo lahat po para po yung styrofoam. So, Boss Noli, ano pa pwede natin tamnan? Pwede naman po yung mga, di ba, yung mga 1.5 na tubig, yung mga 10 liters na binibili natin ng mineral water. Yes, po, taniman yan. Kung meron kayo paso sa bahay, pwede rin pong taniman. Yeah, po.
anything po na pwede po na gamitin, utilize, sabi ko sa inyo kanina, anything na pwede pong utilize na pwede taniman, pwede po tayo magtanim po. Kasi po meron dito nag-chat sir, yung braba ng misis ko ay pwedeng taniman. Yan po, nandiyan na po tayo. Kasi init na pwedeng ma-utilize. Masagot lang Sagutin niyo po yan sir, delikado tayo dyan. Depende po yung sakap. Hindi po. Meron kami sa munting pero hindi po pwede talaga taniman. Yung brand ng misis. Kasi napapanood daw po nila at nakikita sa mga video na yung mga damit at saka yung mga pantalon ay tinataniman. Tinataniman. Anything na container na nag-hold ay pwedeng mataniman. Kaya nga kanina nakita nila, siguro yung katawan ng sagit tinataniman. So, huwag po tayo, kung meron naman po tayo pambili, pati po yung mga paso is container, ay pwede po kayong mag-acquire kung nahihirapan po kayo, wala talaga silang basura. Yung mga basic na mga paso, yung ating playback, pwede pa rin po yan ang taniman. Huwag niyo pong i-set aside yung kagamit yan. Anything po na container na pwede malagyan ay pwede natin magamit. Kaya nga sinabi ni Sir Diego, angkop na halaman sa bawat container. Dahil dito po mag-base po tayo ng dilim. Yes, Sir Diego, kung may dadagdag kayo. So, masasabi ko lang naman dyan is yung paso natin na magiging limiting factor. Yes, kumbaga, pag maliit yung paso, maliit din yung magiging halaman natin. Yeah. Ganyan pa man, kapag malaki yung paso, nakakapagpalaki din ang halaman. Kasi ang kalalabasan po niyan is kung ano yung nilaki sa ibaba, which is yung ugat, gayon din sa ibabaw. Yeah. So, tulad nung nakita niyo sa basil kanina, kaya po siya, equal siya. Tsaka kaya mayabong dahil pinapalaki sa timba. So, pero hindi naman kailangan na nasa timba siya. Pwede rin naman yun sa PVC. So, example lang naman. Kaya pala sir, may mga nagtatanong at nagtataka na yung kanina pong tanim na ampalaya sa 1.5 ko ay tiyanak daw po yung mura. Ano masasabi niyo dun sir? Talaga po kasi, sabi nga din Diego kanina, hindi po siya angkop doon sa lalagyanan o tagkang-tagkaraman. Sige po. Kumbaga, limited note po kasi ang nakukuha niya doon sa 1.5 na po. Okay po. Kumbaga sa pagkain po, isang malaking mama o maliit na bata, papakain din na po sa isang kutsara, magiging tiyanak na po siya. Bansok po, kakalabasan po rin. Yan po magiging kalabas. Kaya sabi nga ni Sir Diego kanina, depende po yung sa pots na gagamitin po, o depende po rin po sa crops na tatanim mo, doon sa container na gagamitin mo. May angkop po na pots para doon po sa halaman na itatanim. O yung ating rule of thumb, know the requirement of the crop and give the requirement. Kasi pa po, sabi na ni Sir, kapag kaya na isang bata, binigyan mo na isang kutsara sinusubuan, malmores. So, para maibigay yan, next pong ating mga talakayan, mag-i-invite na po tayo, Sir, na ready na sila sumawa sa atin, ng ating mga speaker. Yan po ay ating mga magagaling na speaker para talakayin po yung ating soil management, fertilizer application. Ano ba ang katotohanan dito sa ating mga theory na yung container pa kahit maliit ay pwede pa ba ma-improve yung ating mga halaman. So maganda po yung mga susunod na topic natin dahil papasok na po tayo sa tinatawag na cultural management. Yeah. Bago po pero yan, i-discuss pa rin ni Sir Diego ng ating hydroponic expert yung technology at requirements sa hydroponic at sa iba pang mga teknolohiya na iyanakit nila. So makikita niyo din Sir yung kamatis na nakahang. Makikita nila 10 liters, no? 10 liters po ito na bote ng tubig, and then nakapagpabunga po tayo ng kamatis na nakahang. Kasi maganda po ang kamatis na paglaruan kapag tinatanim dahil pwede po itong vertical, ihangin po o talian, nag-aadap po ito doon sa mga paso na kanyang tinataniman. So yung mga sapatos pa rin po, bida pa rin yan at yung sako. Yung ating mga sako pong nakahang ay pwede po yung butasin yun at lagyan ng mga liquid-insible katulad po ng pechay, mustasa at saka po lettuce. So mga technology po na yan ay napapanood sa ating screen, pwede pong gayahin ninyo sa inyong mga mahal.
So mahalaga po yung paggamit po ng ating tinatawag na mga patungan o raised bed na kung saan ay dito natin ilinalagay yung ating mga sako. Dahil ano po ba ang implikasyon at naging dahilan, sir, kapag itong ating mga halaman na nakapasok ay nakapatong doon sa semento? Meron bang nangyayari o problemang dinudulot ito kapag ito ay nasobra ng init o nasinawan? Ganito po yun. Kasi kapag po, kunwari po, ito po yung semento, ano po? Yes, sir. Ito po yung dati pinapatuwa dati ng mga halaman mo. Pag kunwari, umabot po tayo ng sako. Kasi yung init factor po ng semento, pwede po tumaas doon sa halaman. Boiling. Oo, boiling po. Kung baka nagkakaroon po ng init factor na evaporation po kasi yan, kagawin po yan, pwede po makapit po sa mga root system po ng ating mga halaman. Yung init niya, pwede po niyang lutuin yung mga root system niya. Okay, madadali po siyang ma-dehydrate yung mga halaman po natin kapag po mainit po yung pinaglalagyan po natin. Imagine po kapag nag-direct po kayo ngayon, maya lang po pag mainit ng panahon, dry na po dito sa area na yan. Yes po, sir. Yung init po ng semento at saka init ng araw, pag nag-combine po yan, sigurado po magkakaroon po ng init factor po yan kapag nagsasalubong po ng pahit degrees po yan. Para yan, sir, yung tubig at langis. Parang ganito Nakakita ba yun, sir? So mga graba po, pwede po yan natin gawin patuman. Yung ating pong mga pusot, mahalaga rin po yun. Ating pong mga dayami, pwede rin po yung rice hull o yung ipa o yung mga paleta, ito pong concrete, mga bricks para hindi po direct na yung ating ugat ay tumatama doon po sa ating semento o yung concrete na area. So, drum, mga hinating drum, pwede tayo maglagay dyan ng luya. Ano pa sila pwede natin dito sa mga drum na katulad niyan? Root crops. So, luyang dilaw, mga family ng luya, root vegetable, at mga indigenous. So, ito na po yung ating ladder type na tinatawag na kung saan ay patong-patong pataas. So, nakakatibig tayo sa espasyo at marami po na ilalagay natin sa isang area gamit po yung ating ladder type na patuman. So, yung soft drink bottle naman, Sir Diego, makikita nila dyan, ito is a modified technology of hydroponic. Explain mo naman sa kanila kung paano ito ginagawa, yung mga butas niyan, at yung teknolohiya sa soft drink sa Coke o yung tinatawag na modified hydroponic. So yung modified hydroponics na yan, kung makikita nyo sa inyong TV screen, sa tututusin, ano po yan, gamit po ang enhanced potting EPP ba yan? EPP technology. So, yan po kasi modified dahil hindi po yan, gumagamit po tayo dyan ng lupa. Kumbaga yung tubig na nakikita ninyo sa screen, yan po yung excess na tubig na pinagdilig, which is rich din sa nutrients. So, ang kalalabasan po niyan is, dyan, pag sa mga ibang araw na hindi nyo dinidiligan yan, dyan po siya sumisip-sip na nutrients. Ang tawag po doon, Sir, ay self-watering. Kung sila ay nag-abroad, pagbalik nila po ito yung malaman. So, pwede ba ito, Sir Diego, na gamitin natin ng soilless culture? Pwede naman po gumamit ng soilless for as long as rich po siya sa nutrients. So, iba po dyan, hinahaluan ng coco peat, rice hull, CRH, pati vermicast. Yan po. And then, pwede natin palitan ng snap solution. Pwede po. Pwede rin po kahit tubig lang o yung mga ibang water-soluble na fertilizer. Yan. So, ito po kasi napakaganda yan, Sir Noli, sa mga bahay na maliliit at sa mga patio at sa kanilang mga maliliit na bintana dahil ito po ay nakahangla. Ngayon po, Sir, ano po ba teknolohiya sa pag-harvest ito? Sa harvesting ito. Dahil napakaganda po ito, meron po itong secret teknolohiya na hindi ubos-ubos biyaya bukas na katila. Paano yung pag-harvest? Turuan sila, Sir. Ang mga napanulog natin yan. Ano sabi mo, Kalis? Ubos-ubos biyaya? Bukas na katunga. Parang pag nakakuha ng sap, wala na. Sugal na. And ang pag-harvest kasi para meron tayong everyday na gusto natin lutuin, pwede po kayo kumuha yung mga matured leaves. Kumuha ka po doon sa isa, o kay dalawa na dahon, o
kuha ulit sa pangalawa, o meron ka mga 4 na pots yan, pwede po kayo kumuha ng tigdadalawa na po doon. Yung po yung enough na kailangan lang po ng pamilya natin, yun lang po yung harvesting natin. Huwag po natin siyang bubunutin, dahon lang po ang kukunin po natin. Para pag nagtalpos ulit, nagkaroon po ng meron ulit siya panibagong na leaves na pwede po natin siyang harvestin. Doon ang maganda doon sa experience mister. So bukod po dito sa leafy vegetable, ano pa mga leafy vegetable ang pwede sa ko? Kasi ito po ay napakadaling gawin. Nakikita niyo yung mga butas po yan po ay aeration, exist na tubig naman pag umulan, kaya po lumalabas. So ano pa pwede itanin natin sa dyan? Kakaraniwan po sa mga ganyan pwede rin po yung kamote. Yan, sa mga rockcrafts, sasabi natin, kamuting Talbos, metal, sabi nito, sa nakarangan namin, mga metal. Okay po. Na-rexing, metal boss, may Yan po yung mga pwede natin itanim po dyan sa mga nakakampo na tinataniman po natin yung mga hanging plants tayo po. So, pasok na po tayo dito sa mga iba pang mga container na lalatihan para makita nila yung mga sample ka natin. Iba-iba po mga containerized. So, kayo po ay punta po muna tayo sa ating balitang bureau. Bigyan natin sila ng informasyon na nakapili na po sa ng ating winner doon sa ating ginanap na pa-contest na blank liner contest na kung saan po yung isang pakete po ng buto na mayroong pong pechay. Ano yung mga laman na sir? Ito, mustasa, kamatis, busitaw, at saka mga eggplant. Kanina pinibigay ko. Yan po ay itinanim nila at titingnan po natin doon kung ilan yung nabuhay. So nakakalungkot mo sabihin, yung ating mga beginner po kasi ay halos po ay kakaunti. Ang nabuhay. Nabuhay nila. Meron naman po yung ating winner ay napakasarap. Is 65 years old. Hindi ko lang po sasabihin yung kanyang pangalan. Rooftop technology pang ginamit niya. Ang yung buto na itinanim natin ay na-utilize niya. Ay, okay. So lahat po yun, sitaw,